Isang mapagpalang araw sa ating lahat ngayon ay unang Miyerkules ng buwan ng Disyembre, ang huling Miyerkules ng taong 2024 at ang huling usapang lalaki para sa taong ito. Ako po'y nagagalak dahil natapos na natin ang buong isang taon at papasok na ulit tayo sa bagong taon sa susunod na buwan. At siyempre, ngayon ay Disyembre, tayo ay nagagalak dahil tayo ay busy-busy sa paghahanda ng Kapaskuhan. Alam naman po natin, mga kapatid, kapanalig, kapamilya, ay tayo ay napakahalaga ng okasyong ito sa ating buhay, no? Lalo na sa ating buhay Kristiyano, ang paghahanda ng Kapaskuhan. Bukod lamang sa preparasyong pang-eksternal tulad ng paghahanda kung anong kakainin sa Noche Buena, at pagpunta sa mga Christmas parties, sa family reunions, sa exchange gifts, sa pamimili ng pangreregalo natin ngayong Kapaskuhan, sa paggawa ng kawang-gawa para sa ating mga kapatid na nangangailangan. Marami pa tayong ginagawa pag-ate ng simbang gabi at Advent recollections. Tayo ngayon ay maaaring makaranas ng hindi magandang pakiramdam sa panahong ito. Kaya nga po ang inyong abang lingkod ay kumamarapatin magbibigay ng ilang pagbabahagi ng mental health and Christmas. Maaaring akala natin tuwing pumapasok ang Kapaskuhan, bakit sa tingin natin palungkot tayo ng palungkot? Kung napapansin lang po ninyo, no? Sa gitna ng pagod, kasiyahan, ingay ng mga Christmas carols, sa gitna ng pagod sa traffic, sa pakikipagsiksika, sa pamimili, bakit parang pakiramdam natin hindi ito nakakaramdam tayo na kahit papaano kalungkutan o sabihin na nating stressed. Nangyayari po yan. Kaya nga po minsan ako bilang isang psychologist, nakakaramdam din. Ano ba meron? Saan ba nagmumula ito? Hayaan niyo pong ibahagi ko po sa inyo ang ilang tips on how to cope kahit papaano sa Christmas blues, no? So, allow me to share my slides. Kaya nga po, ang aking ibabahagi ngayon ay Christmas and mental health. Opo, this is very close to my heart kasi I'm a Christmas person. When we say Christmas person, gustong-gusto ko po ang Pasko. Okay po, bago tayo magsimula, atin pong hingin ang panalangin ng ating patrong na si San Jose. Let us put ourselves in the loving presence of our God. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. O glorious Saint Joseph, spouse of the Immaculate Virgin, obtain for me a pure, humble, and charitable mind, and perfect resignation to the divine will. Be my guide, Father, and model through life, that I may merit to die as you did in the arms of Jesus and Mary. Amen. Saint Joseph, pray for us. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Salamat po dahil tayo po ay muli nagtipon-tipon sa ating pagbabahaginan. Kaya nga po itong panahong ito, kung meron po kayo ilang katanungan, nais ibahagi o nais talakayin sa ating usapang lalaki para sa taong 2025, maaari po tayong mag-comment sa ating comment section at nang sa ganon, malaman ko rin po kung ano pa po yung pangangailangan ninyo. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang spiritual dosage, okay po, mula sa letter of St. Paul to the Philippians, chapter 4, verse 7. And it says, the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and minds
in Christ Jesus. I wanted to focus on some words. Understanding, hearts, and mind. That God, that Christ Himself, despite na siya ang may birthday ngayon, ang kapayapaan ng Diyos ay magmumula sa Kanya. Patutumbaya, aalagaan tayo, pagbantayan tayo, tutulungan tayo, pauunawa sa atin ni Kristo Jesus. Nais ko pong damhin ang mensahe nito at unawain ninyo. Sa gitna ng katahimikan, hayaan natin ang Panginoon Diyos ang magsalita ng katagang. The peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and mind in Christ Jesus. Yan po ang ating babaunin sa panahong ito ng Adbyento at ng Kapaskuhan, sapagkat meron po tayong mga myths about mental health at Christmas. Sinasabi nila, pag daw Pasko, everyone should be happy for Christmas. Tama nga naman. Pero paano kapag may pinagdadaanan ka? Wala kang karapatang ibahagi, i-express ang iyong emosyon. Sabi nila, you should always look forward to joyfully family time. Tama naman. Pero paano kapag hindi ka pa handa? Hindi ka pa handa makipagkasundo? Dahil Pasko, kailangan mong gawin ang isang bagay na ikaw mismo nahihirapan ka pa. We should not talk about our problems during Christmas. Tama ba? Kaya, huwag natin pag-usapan. Tama naman na dapat pag-usapan ng problema. Pero, pag Pasko, bawal. Tama naman na mag-look forward tayo joyfully sa ating mga pamilya. Pero paano kapag meron tayong problema pa na hindi pa natin naaayos? Tama naman na dapat maging masaya tayo. Pero paano naman po kapag tayo ay nakaranas ng matinding pagsubok ngayon bago dumating Kapaskuhan? Pipilitin ba natin maging masaya? Maaaring sa ibang konteksto, tama. Maaaring sa sitwasyon, hindi pa nararapat. Kaya nga ho, napakahalaga, alamin natin, intindihin natin, ano ba ang kahulugan ng Kapaskuhan sa atin? Bakit nga ba tayo dapat magalak? Ano ba dapat nating gawin para sa paghahanda ng Kapaskuhan? Ito po bang Kapaskuhan ito ay tungkol sa Diyos na nagse-celebrate, nagdiriwang ng kanyang kaarawan, ng Diyos na nagkatawang tao? O itong Kapaskuhan ito ay tungkol para sa atin na kapag tayo ay nakaranas ng hindi maganda, hindi dapat matuloy ang Pasko. Or walang Pasko sapagkat meron akong dinaranas. Marami mga katanungan maaaring ma-invalidate yung ating feelings. Out of context. Kasi bakit sa tuwing Pasko, marami sa ating mga kapatid ang nakakaranas ng kalungkutan, nakakaranas ng anxiety, pagkabalisa, nakakaranas ng stress, nakakaranas ng broken heart, nakakaranas ng disappointments, nakakaranas ng
frustrations, nakakaranas ng fear, nakakaranas ng anger, nakakaranas ng sadness, loneliness, nakakaranas ng grief. Itong mga 'to, malaki ang impact din ito at maaaring maranasan ng bawat isa sa Kapaskuhan. Kaya nga po napakahalaga that every single day we have to validate our feelings. We have to check our mental health. In the previous months and years, we've been discussing about mental health in usapang lalaki. Pero kasi para ho sa akin, napakahalagang ulit-ulitin natin ang kahalagahan ng mental health sa bawat okasyon. Ulit-ulitin natin pangalagaan ang ating sarili, lalo ng ating mental health, ang kalusugang pangkaisipan, upang na sa gano'n mapaalala natin sa sarili natin, mapaalala natin sa sarili natin ng bawat isa, ng bawat nararamdaman ay mahalaga. Kaya nga po, kung titingnan natin sa mental health condition at Christmas, makikita po natin yung anxiety ay nagaganap sa tuwing Kapaskuhan. Nararamdaman din natin yung loneliness and isolation, grief and loss. Isipin po natin, ang dami pong mga pagkakataon na tayo ay nababalisa, maaaring dahil sa financial stress, dahil sa ating parang hindi pa tayo ready makipagkasundo sa mga taong nasaktan tayo, dumadagdag ang anxiety. Yung kalungkutan na dahil tayo ay kailangan mag-ibang bansa para magtrabaho. Sa tuwing Kapaskuhan, pakiramdam mo mag-isa ka dahil ang saya-saya ng pamilya mo sa Pilipinas, ikaw nag-iisa ka doon sa malayong lugar, sa ibayong dagat, na nagtatrabaho para mapasaya lamang ang Kapaskuhan. Maaaring ikaw mismo dahil ikaw ay na-assign sa malayong lugar dahil sa trabaho o misyon. Sa gitna ng Kapaskuhan, pakiramdam mo ikaw ay nag-iisa. Maraming sa atin, mga kababayan, tanging last month lang po, October, November, halos sunod-sunod po. 4 na bagyo ang dumating sa atin, halos sunod-sunod. Marami mga nabiktima ng bagyo sa Kunak, nawalan ng pamilya at kabuhayan. Kaya nga po, hindi natin pagkakaila that there must be something that we have to prioritize this Christmas aside from spiritual preparation, aside from physical and external preparation, but also our mental health. Because it's not easy for us. It's not really easy for us to experience this pain. It is not easy for us, or there's no exact words for them to ease their pain. Kaya nga po napakahalaga na tingnan natin sa gitna ng ating sa ingay na ating naririnig na Christmas carols, sa ingay ng streets dahil lahat ay nagkakasayahan, sa ganda ng mga palamuti na ng ating nakikita, tayo pagpasalamat sapagkat meron tayong ganitong Kapaskuhan. Subalit ating ring ipagdasal yung mga taong nakakaranas ng matinding pagsubok at kahinaan ng kalooban sa buhay. Kasi hindi nga po madali. Hindi ho kasi madali para sa kanila. Now, aside from that, alam po ba natin ninyo na 54%
of people get worried about the mental health of someone they know at Christmas. And 26% of people say Christmas makes their mental health worse. Ito po ay nasa abroad at maaaring ilan din sa ating mga kababayan ay nakakaranas nito. Sapagkat 83% feeling lonely, 81% finding Christmas stressful, and 47% getting into debt. Napakalaking problema. Sapagkat nag-focus tayo sa Christmas bilang isang komersyalismong aspeto, sekularismo sa aspeto. Nawala na yung halos spiritual dimension. Pero wala naman pong masama. Kung tayo ay nagpa-practice ng exchange gift, ng family reunion, parties, walang masama. Pero sa gitna pala ng maraming mga ingay, abala, kasayahan, may ilan-ilan sa atin o halos karamihan sa atin ang nakakaramdam na kapag tuwing Kapaskuhan, okay, nakaka-experience ng mental health issues. Masakit mang na realidad, pero nangyayari po. Here are some of the most significant symptoms of stress. First one is the anxiety and the constant sense of worry or dread, which is very evident that sometimes because of busyness, we experience anxiety, we have the feelings of overwhelming, and there is a lot of decision makings that we have to make, decisions that we have to make, and find it so difficult to solve. The restlessness of mind and body is present, or even an inability to sit still because of negative feelings that we are experiencing, and that's all valid. Madali po, masyadong madaling isipin, pero mahirap intindihin bakit merong taong nakaranas ng ganito. Parang dapat mali, dapat kapayapaan, dapat focus kay Kristo. Totoo naman, kulang lang yata silang dasal. Maaaring yun ang ating opinion, pero maaaring hindi yun ang naiisip ng ilan nating mga kapatid. Kaya po nila nararanasan ito. Sapagkat may nababago na po, may nangyayari na po sa kanilang kalooban na tanging sila lamang at mga kamag-anak nila ang tanging makakapagsabi. Wala ho tayo sa posisyon para mag-judge. Marami sa atin ang nag-iisip na nag-i-invalidate. Pero wala ho talaga isa sa atin ang lubos na makaunawa kung bakit nila ito nararamdaman. Mahirap, madaling sabihin, kaya mo ito, pray ka lang. Pero mahirap kapag ikaw na ang nasa sitwasyon. What are the causes of Christmas blues or anxiety? First, financial stress. Siyempre, we are so busy with preparing gifts. We are busy preparing for our Noche Buena. We are busy of buying stuffs for Christmas. But sapat ba talaga ang pera natin? Minsan kailangan pa natin ipaungutang
ipangutang yung ating ihahanda sa Pasko. Kaya minsan, nai-stress na rin tayo. Uulitin ko yung loneliness and isolation. Nasa gitna ng sakripisyo ng ating mga OFW, kailangan nilang lumayo at makapagtrabaho sa malayong lugar para lang maging masaya ang ating Pasko. Subalit yung kanilang Pasko ay puno ng kalungkutan at pangungulila. Excessive eating and alcohol use, kabi-kabila ng ang mga parties at tila baga walang katapusang kainan at inuman. Kaya nga po ang impact po na sobra-sobra ay nakakasama. Lack of sleep and rest. Kung lahat ng sobra ay masama, lahat din ng kulang ay hindi mabuti. Hindi na makakatulong. Kulang tayo sa sleep, tulog dahil gabi-gabi, busy tayo sa mga Christmas parties. Kulang tayo sa pahinga sapagkat kinabukasan we have to work. And in the evening, we have to attend reunions, Christmas parties. Kaya pag sa mismong araw ng Kapaskuhan, doon tayo nalulungkot at napapagod. At nais na natin magpahinga na lamang. And the last but not the least, unrealistic expectations. Bakit nangyari ito? Hindi dapat ito nangyari. Bakit hindi ko ito inaasahan? Bakit dumating ito sa panahon ng Kapaskuhan? These 5 causes of Christmas blues can be 10. Marami pa. Pero these are the only things that possible causes why people getting lonely, sad, depressed, anxious, or experiencing negative feelings during Christmas. And Christmas blues is real. Totoo po yun. Nangyayari po yun. Kaya nga po, there is depression at Christmas. Society tells us that Christmas is a time of joy, laughter, cheerfulness, family, and celebration. However, for people who struggle with depression, these types of pressure and constant reminders that you should be happy can make you feel even worse. Hindi po tayo lahat eksperto. Pero batay ho sa aking karanasan, mas marami po kong patient tuwing sa ganitong season hanggang sa February. Kung titignan ko, nagmula ito sa isang pagod. Nagmula ito sa isang stress. Nagmula ito sa mga bagay na hindi lubos na maunawaan. Sa pagkawala ng mahal nila sa buhay, pagkawala ng trabaho, pagkaroon ng maraming utang. Dito pumapasok ang mental health issues before or even after Christmas Day and season. Kaya nga ho, napakahalagang pagnilayan natin. Ano ang gagawin natin para maging makabuluhan, meaningful itong Christmas season na ito. So how do we manage our stress at Christmas? Mahilig po ako mag-spell out again and again. Pero gusto kong i-focus natin ang bawat letra. Spell out natin ang stress. First, letter S, spend within your means. Kung meron ko kayong natanggap na 13-month pay and bonus, huwag niyo pong ubusin para lang sa Pasko.
Wala akong masamang magbigay ng regalo, wala akong masama do'n. Wala akong masamang maghanda ng Christmas party, wala pong masama. Pero mahalaga po kung ano lang po ang meron tayo, doon lamang. Para yung expenditures natin, hindi tayo mag-negative after Christmas. Spend within your means. If you have a certain amount like 30,000 pesos for your 30-month pay, example lang po, at least 20 or 30% ang itago nyo. And the rest, yun lang po ang gagastusin. So that when during the emergency comes, may paghuhugutan po tayo. Medyo may ilan po sa atin ay one-time millionaire. Na kapag dumating na yung 30-month pay, Christmas bonus, cash gifts, masyado na po natin itong, how should I say, masyado na po natin itong inuupos o ginagasta. Wala naman hong masama, pera po nyo yun. Pero para ho sa akin, kung hindi naman po pagmamalabis, magtira. Make time for yourself. Tama po that you have more time with your family and loved ones, friends, but time for yourself is very important. Kaya nga ho, if I may suggest, kumatin ho kayo ng Advent recollection and make time for a quiet moment in front of the Blessed Sacrament, the me time. Ako po, sisikapin kong mag-adoration sa Blessed Sacrament. This coming season, sisikapin ko po yun. Para na sa gano'n, mas lubos ko maintindihan yung sarili ko. Mas lalo kong magkakaroon ng oras kay God. Mas maramdaman ko ang kanyang presensya sa gitna ng pagod at hirap. Nang sa gano'n, bago man lang ako makapag-rest and recreation, makapunta sa mga lugar na kung saan mas gaganda ang tanawin. Na napakahalaga ng pahinga para sa akin sapagkat hindi na po ako bumabata. Nakaramdam na po ng ilang mga panghihina. Kailangan din ng pahinga. Let her enjoy your Christmas moment by moment. Just enjoy. Don't focus more on the stressors. Just be contented kung ano man meron ngayon. Wala naman hong masama. Wala naman hong masama kung tayo po ay magsisimula ng mga makabuluhang bagay para ma-enjoy natin ang Christmas. Siguro mas magnilay-nilay pa tayo para ma-enjoy natin ang Christmas moment by moment. Nang sa ganun, maging ang season ng Christmas ay maging simple and meaningful for us. Simple. Wala nang masyadong, mas simple, mas stress-free. Mas simple, mas masaya. Mas simple, mas nakakapagpahinga tayo. Mas simple, mas marami tayong oras sa sarili natin. Mas simple, mas makakapag-ipon pa tayo. At higit sa lahat, meaningful yun. Meaningful, mahalaga. Nabibigyan ng kakaibang kahulugan sa araw ng Kapaskuhan. Kaya nga po, kung hindi pa po tayo, hindi natin alam kung paano i-manage pa ulit to, why not to seek support from your loved ones and professionals? This is the best. We have to seek support. Sorry for this. We have to seek support from them and to others. Kasi sila lang po naman ang makakaalam kung paano natin mamamanage to productively and effectively yung ating nararanasan. And this is very much important that we can able to manage Christmas. Kaya nga, what is
our Pope Francis tell us during Christmas. Christmas is joy, religious joy, God's joy, an inner joy of light and peace. That's Christmas. Kaya nga po, this coming Christmas, you are with my prayer as a Franciscan secular brother. I'll pray for you in front of the Belen, in front of the baby infant Jesus on a Christmas Eve to bless you more, to give you peace, inner joy, to heal you financially, physically, emotionally, and psychologically. That these coming years to come, you can experience the joy, the perfect joy from God. Merry Christmas in advance, and may God bless us all these coming years. Kaya nga po, mapalad tayo sapagkat muli ilang Pasko na, magpapasko na, at buhay pa tayo. Let's assure my prayers. Yun po yung maibibigay kong isang handog bilang pasasalamat sa pagsusuporta ninyo sa Usapang Lalaki. This is my 4th year, and I hope that this ministry spreads a lot, goes a lot of things. And I'm very blessed that I was able to share something good. I was able to share the joy that comes from God, the gift that comes from God. Thank you, and please pray for me always as I pray for you. God bless you. Muli, ako po si John Cadiz Canandang sa ating muling pakikita para sa susunod taon sa Usapang Lalaki. Paalam po.